dear beloved, Boss Mike Cervera. Yan o. 83 years old na ko. Gusto na kong mawawa ng mga pahuway na. Pahuway ka niya. Pahuway niya. Ang politika banggod sa akong tanaw. Pakitranslate na lang yung sinasabi niya. Kasi bukod sa napakabagal, abay, napakahirap pang magsalita. Rahon na yung pahuway ko. Ang kadaot, pugos ko, tungod sa karong pinaagi sa gobyerno. Sabi niya, mga kababayan, parang pagkakaunawa ko, itama niyo ako pagkamali. Sabi niya, mga kababayan, matanda na raw siya para sa politika. Kaya lang daw, nakikita niya daw, ang gobyerno natin ay hindi maganda. Totoo po ba, mga kababayan? Kayo na ho, kayo na ho ang sumagot niyan. Kung hindi maganda ang gobyerno natin ngayon sa panahon ni Pangulong Bongbong. Yung po yung sinasabi ng matandang yan. Opo. Na idol ni Magalong. Tuloy. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Kita nyo, magiging diktador na raw si Pangulong Bongbong. Kailan naging diktador si Pangulo? Pinakialaman niya ba yung mga na hindi niya dapat pakialaman? Kayo na ho sumagot kung hindi ba naman sinungaling yung matanda na yan. Si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, alam ko marami sa inyo na inis nga dyan. Dahil si Pangulong Bongbong Marcos, hindi nga nangingialam. Di po ba? Kahit anong gawin ng Senado, Kongreso, at Korte Suprema, hindi ho nangingialam si Pangulo. Hindi tulad na sinasabi nito, nang uutunan na naman yan. Pupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Kita nyo, sabi niya, mga kababayan, pupusta raw siya. Hindi na raw bababa si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ba naman unggoy talaga? Si Pangulong Bongbong Marcos, abay, kung tutuusin, mga kababayan, pagod na siya. Sabi niya sa akin kahapon, Mike Cervera, pagod na ako, kaya lang ayaw ko namang iwang kay Sara. Sayang naman yung mga nasimulan natin kung si Sara lang magtutuloy niyan. Yung usapin na magtutuloy, malabo yan. Yung mga proyekto na nasimulan ko, kailangan yung nasa puso rin ang papalit, hahalili sa akin. Yun ang sabi niya, mga kababayan. Diba? Para saan pa? Ayun na yung pangarap niya tagkaroon na ng naging pangulo na siya. Okay na ho yun. Oo, kasi pangarap ni Apo Lakay na maging pangulo ang anak niya na si Pangulong Bongbong. Yun po yung totoo dyan, na natupad naman. Diba? Tapos na. Diba? Ngayon, mga kababayan, tatanungin ko kayo, ang mga Marcoses ba kailangan pa ng yaman? Sige nga po, baka nakakalimutan nyo. Wala pa sa posisyon si Pangulong Bongbong. Anong sabi nito? Sino daw ang tumulong sa kanyang pangkampanya nung tumakbo tong matanda na to? Diba Marcos din? Marcos din ang tumulong sa kanya? Saan niyang bunganga galing yan? Sabi niya, sino ang tumulong sa'yo? Wala ka namang kamong pera. Diba? Sino tumulong? Diba? Marcos din ang apelido. Nandyan nga si Manang Aimee nanonood eh. Kita niyo mga kababayan ko? Ngayon. Sipin ninyo. Tanong ko ulit. Kailangan pa ba ng mga Marcos ang pera? Hindi na ho. Hindi na ho kailangan ng mga Marcos ang pera kasi marami na silang pera. Kahit makipagsunugan kayo ng pera sa mga Marcos, sabi nga ni Mang Usin, abo na pati mga ngipin ninyo, yung pera ni Marcos, hindi pa sumasayad yung apoy. Di ba?
Ganun karami pera. Oh. Kaya na sa iyang tatay magkagubot na punta. O, kita nyo, dinamay na naman yung ama. Idinamay na naman si Apo sa propaganda niya. Ha? Gagayahin daw yung ama. Dapat naman talagang gayahin niya, di ba? Kayo po, mga kababayan, tanungin ko. Sang-ayon po ba kayo na gayahin ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano yung ginawa ng kanyang ama? Press 1! Press 1, mga kababayan, bago natin ituloy ito. Oh. Let's go! Chiminit, chiminit. Chiminit, chiminit. Baklang mataba. Jumbo, hotdog, ito ang gusto mo. Pogo sa Pampanga, nagiging bahay mo. Travel, travel dito. Travel, travel dyan. Tinanong sa kongreso, umiiyak naman. Lahat naman sila umiiyak. Pati si Digong umiiyak na, mga kababayan. Ayan, oh. Oh, iyak na, Digong! Iyak ka na, iyak! Makukulong ka na, si Sara, mawawala na. Mai-impeach na si Sara. Oh, di ba? Naku, mauubos na kayo sa politika. Oh, anong banat mo? Ha? Gagaya kayo kanino? Kay Apulakay? Aba, ha? Bayani naming mga Ilocano yon. Oh, kahit na hindi Ilocano bumibilib sa kanya Sino, mga kababayan? Ang hindi Ilocano dyan na bumibilib kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kami ho, mga Ilocano, bayani ho ang tingin namin kay Apulakay. Tandaan nyo yan. Kaya wag niyong alisin sa amin yan. Yung pagmamahal namin sa mga Marcos, kami ngayon, sa makabagong henerasyon, bumabawi lang sa kabutihan niya noon. Diba, mga kababayan? Ganun lang kasimple yun. Kung hindi nyo magigets yun, hindi na namin problema yun. Oo, hindi na namin problema yun. Oo, kung hindi nyo magigets yung ginagawa namin, etong ginagawa namin ng mga loyalista, mga Ilocano, ito po ay pagbabalik sa lahat ng ginawang mabuti ni Apulakay nun. Di ba mga kababayan, ikikwento ko pa ba? Paulit-ulit na lang yung kinikwento ko. Paglabas mo ng bahay mo, yung kalsada, pinagawa ni Apulakay. Naglakad ka papuntang sa may daycare, si Apulakay. Ha? Usod ka ng konti, waiting shade, si Apulakay. Basketball court, si Apulakay. Oh, ha? Pasok ka sa eskwela, si Apulakay. Ha? High school, Bayambang National High School. Oh, Apulakay. Central, elementary school, Apulakay. Oh. State University, Apulakay. Biruin mo naman, hanggang matapos kami sa kolehiyo, si Apulakay ang nakikita at nararamdaman namin. Yun po yun, mga kababayan. Kaya huwag niyong alisin sa amin yan. Mahal namin at para sa aming mga Ilocano, si Apulakay ay bayani. Bayani namin yan. Kung hindi nyo kayang irespeto yan, haid tayo. Takiyo pa ya. Di ba, mga kababayan? Oh. Pati nga mga Bisaya, pati nga iba't iba, kahit nga hanggang sa Mindanao bayani ang tingin kay Pangulo Dito, bayani ba matuturing to? Sige nga, sino magtuturing na bayani ito? Anong ginawa nito? Kabayanihan ba ang pumatay ng tao? Pating, wala na ho tayo sa panahon ng Hapon Kastila na kapag nakakapatay ka, bayani ang turing sa'yo. Hindi na ho ganon ngayon. Pag pumatay ka sa panahon ngayon, dapat makulong ka. Yun ang katotohanan, mga kababayan. Diba? Oh, ano? Yun lang po Oh. Diba? Yan ang sinasabi ko Ano na iambag neto? Yun ang lagi kong iniisip at tinatanong. Putik na yan Pumunta ka sa mga probinsya nyo. Tignan ninyo kung ano naging proyekto. Wala pa rin naman nagbago. Yung kalsadang pinagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos noon, nung panahon yan, yung pa rin yun. Yung daycare noon, na pinagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos para bastusin neto, mga kababayan, yung pa rin yun. O, kita nyo? Alam nyo na. Di ba? Sorry naman sa mga kung hindi nyo kami maunawaan, wala kaming magagawa.
Basta kami, alam nyo. Alam nyo na kayo, sinasabi ko na kung saan kami nanggagaling. Nanggagaling kami sa aming karanasan. Nanggagaling kami sa aming nakita. Nanggagaling kami sa aming naramdaman. Na pagmamahal nung matandang Marcos. Correct? Sabihin nyo sa akin kung may tutol dyan. Di ba? Wala akong ganun. Tuloy. Sa iyang tatay magkagubot na punta. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law. Kita nyo? Tinatakot na naman yung mga tao. Sabi na naman ng matandang ito, mga kababayan, magde-declare daw ng martial law si Pangulong Bongbong dahil gagayahin daw yung tatay. Kita nyo katarantaduhan? Bigong! Ikaw ang nag-declare ng martial law. Si Pangulong Bongbong, magtatatlong taon na pero yung paglaban niya sa kriminalidad, smooth na smooth. Maraming nahuhuli na pusher, maraming nahuhuli na kriminal. Pero walang casualties. Walang namamatay. Nananagot, nakakulong. Pero ikaw, di ba, mga kababayan? Kasi yung mga katwiran, mga kababayan, ganito lang yun. Kayo, ganyan, naranasan nyo ba na gahasain ng adik? Yan ang problema sa katwiran na ganyan, kamangmangan. Parang yung katwiran lang, na pag niloko kayo ng lalaki, nilalahat nyo kami. Hindi ganon ang katwiran. Hindi ganon. Di po ba? Ganito yan katwiran ng mga DDS. Naranasan nyo na ba na maghahasa? Sana mangyari sa inyo maghahasa ng adik. Anong klase katwiran? Lahat ba ng adik gumahasa sa nyo? Sa kung sino yung kapamilya nyo? Hindi ko naman masama yun, oo. Hindi ako sumasalungat doon. Pero salungat ako na idadamay nyo lahat. Parang yung katwiran ninyo na niloko kayo ng isang lalaki at nagpauto kayo. Tapos idadamay nyo kaming lahat ng lalaki? Anong klaseng katwiran yan? Nak ng inang yan. Tanga lang. Basta mga DDS, tanga talaga mga twiran. Diba libayan? Tama ba yun? Putik na yan. Ginawa siya ng buti na hindi kayo ating. Ano nang ating? Alam lang pating kayo. Bakit lahat pa ng adik ang gumahasa sa inyo? Hindi ho. Yung mga adik, kailangan nila ng tulong bilang kapwa Pilipino. Tulong para kung may nagawang kasalanan, panagutan. Kung wala naman, kailangan i-rehab yan. Ganun. Di po ba mga kababayan? Tama po ba ako? Tama po ba ako? Paki-press one naman. Paki-press one. Tama ba yung katwiran ko? Di ba ganun na ganun sila mga twiran? Parang mga tanga. Sabagay, mga tanga naman talaga. Hindi kasi kayo adik. Mga adik pa yun. Lahat ng adik kumahasa sa inyo. Panagutin natin yung adik. Ikulong natin. Oo. May umiiral naman na batas Diba? Panagutin. Doon, ikulong. Puta, habang buhay ka makulong doon. Ginawa mo yan Pero, yung mga adik na walang ginagawa naman, kung hindi talagang nalulung lang, diba? Hindi lahat ng adik masasama yan, mga kababayan. Naging biktima sila. Bakit? Dahil sa kanilang mga dinadalang problema na hindi nila kinakaya at naging diversion nila yung ng droga. Tandaan niyo yung mga kababayan. Hindi ko pinagtatanggol ang mga adik dito. Kokinanada pa yung amin. Pero ang pinagtatanggol ko yung pagiging makatao. Iba yung iba yung galit ko, iba yung inis ko sa mga adik sa pagiging makatao. Magkaiba yun. Nagets na ninyo. Kasi kayo mga kababayan, yung katwiran ng mga DDS, pangbobo lang talaga Di ba? Pangbobo. Di ba? Yan yun. Tuloy. Pareho sa iyang papa. Pag martial law, why election? Kita nyo mga kababayan, inuunahan niya na.
tatakutin niya na naman yung tao na magkaka-martial law. Tatakutin niya na naman yung mga dilawan. Ano? Tatakutin niya na naman yung dilawang ano? Dilawang DDS. Nako, mga kababayan. Anak ng pating na yan. Oh. Sige. Siya na po imuhilit. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. Oh, kita nyo mga kababayan, oh, itsura pa lang ng uuto na. Itsura pa lang, kita nyo na niloloko kayo, tuwan-tuwa pa kayo. Tandaan nyo mga kababayan, eto ha. Oh, may nabasa ako dyan kanina. Oh, ano, adik. Ganito, tandaan nyo, hindi lang naman lahat ng adik ng gagahasa. Tandaan nyo, may pastor pa nga. Diba? Oh, yung pastor nga nanggahasa kinakampihan nyo Matino yun. Nasa matinong katinuan yun. Diba? Oh, pero bakit nyo kinakampihan? Sige nga, dahil hindi adik. Dahil hindi adik, kaya kinakampihan ninyo. Pero nanggahasa siya. Diba? Hindi ba dapat mas nauunawaan nyo yung wala sa katinuan? Oh, pero hindi ko sinabing unawain nyo ha. Mali ay mali. Diba? Ang tama ay tama. Ganon. Diba? Sorry naman. Oh. Ito kasi, nag-uumpisa Ikaw, Digong pumabanat ka na naman kay Pangulo ng mga alanganin Alanganin ho yung mga tirada. Tatakutin na naman tayo mga Pilipino, magkaka-martial law. Tatakutin na hindi na raw bababa si Pangulo. Kakakausap lang namin Manang Amy kahapon. Sabi nga niya, pagod na nga ako. Oh, kung ako lang ho mga kababayan aakuin ko sana Diba? Kaya lang mga kababayan Diba? Wag na. Oo, dito na lang tayo. Oo. Diba? Bigay mo na lang kay First Lady. Bigay mo na lang kay First Lady. Mas okay pa. Diba? Katiting? Ano? Wala. Hindi naman mananalo yung mga yan sa pangangatwiran. Kasi yung mga katwiran niya, mga napakabababaw. Yung bang parang, alam niyo yung katwiran, parang mga nagtampo lang sa magulang. Ganun lang ho, mga katwiran niya. Oo. Aloy. Hindi na po siya gigkakanaog. Maglisod na siya. Oo. Pero munang kamo makatilaw yun o gubot. Oh. Ano yung pinagsasabi niyan? Hindi ko na naintindihan. Hindi ko na naintindihan mo. Pinagsasabi niyan nanguhula din pala si Dig. Sabi ni La Muerte. Hindi. Nananakot yan. Oo, nanguuto, nananakot ng mga tanga. Hindi na ho, ganun ang mga tao. Ang mga tao ngayon, matatalino na. Ang mga tao ngayon, alam nyo, marunong ng manimbang. Oh, di ba? Hindi ako lasing, Arnold Lopez. Hindi ako lasing, pagod lang ako. Oo, kaya lang nakita ko pagmumukha nito. Ay, nako. Yan po mga kababayan maliwanag naman yan. Oh, ito, unang balita, ano naman ito? Oh, Digong! Oh, yung mga bata mo oh, tulad nito, tingnan nyo. Yan sabi gutom daw, gutom. Sabi kinakapos daw pero ang laki ng tiyan. Di ba mga kababayan? Kinakapos pa yan. Yeah. Alam mo, Marcoleta, hindi ako naniniwalang kinakapos ka. Maniniwala ako siguro, talagang matako ka lang. Pero yung kinakapos ka, hindi yan. Dapat nga nagda-diet ka. Oo. Kasi masama rin yung kain ng kain Kita naman sa katawan mo nabusog na busog ka. Diba, mga kababayan? Kita naman sa kanya Kaya lang sinasabi niya sabi niya ako rin ho, kinakapos. Diba? Yan, yung mga bata ni Digong. Nasan pa yung bata ni Digong? Ito, nasan pa yung boss Mike? Ayan yung bata ni Digong Yan, yung mga bata. Diba? Ayan si Magalong, si Bongo. Nako, eto wala ho akong kinakampihan politiko dyan sa Baguio. Kay manalo yan, kay matalo yan, wala akong pake. Wala akong pake. Kaya lang, Libayan, panalo mo naman. Ipagtanggol mo si Magalong. Ganon dapat ang gawin mo. Sabihin mo, hindi totoo yung nagbenta ng hindi totoo yung bumili ng mga lupa na
Merong annotation, ganun. Hindi totoo yun, yung mga lupa na binili na Magalong na hindi dumaan sa sa konseho, hindi totoo. Yun ang targetin mo. At pagtanggol mo para manalo. Kasi lumabas sa balita yun eh. Di ba? Kung ako ikaw, yun ang talaga tatargeting ko. Abogado ka pa naman. Di ba? Mas alam mo batas kaysa sa akin. Di ba? Di mas malaking puntos niya yon, baka manalo. Kaso, baka mamaya matalo yan. Bahala ka. Pagtatawanan ka ni Takero. Pagtatawanan ka ni Coach Jared. Ako, hindi. Wala akong pake. Kaya nga sabi ko, bakit ako dinadamay ninyo eh? Gigil kayo sa ibang vlogger. Kateko kasama eh. Di ba? Ganun lang yan. Ang mumatan, di ba? Pagtanggol mo. Kaasi mo. Hey! Mga kababayan! Naku, napakahaba na pala nito. Ito na, ito! Digong! Naku! Naalala mo ba to, Digong? Naalala mo ba to, Digong? Digong! Naalala mo ba to? Ito, naalala mo? Nasaan si Digong? Digong! Ito, Digong, Digong! Yung mga sinasabi mo na yan, Ito, tingnan mo. Mr. Duterte, hindi ako natatakot sa'yo. Kita mo? Tapang ni Trillanes, Paalala ko lang sa inyo, nung panahon na yan, talagang binira na ng binira to. Character assassination nila. Sinira yung kanyang pagkatao. Totoo yan. Sinira nila yung kanyang pagkatao noon. Bakit? Kumukontra kay Duterte na isang masamang tao. Napaniwala ng karamihang Pilipino, ito yung masama, Pero mga kababayan, tignan nyo record niyan. Kung mayroong pandarambong na kaso yan, kung meron kayong kahit chismis na nandugas yan, wala kayong makikita. Bakit? Matinong politiko eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, namimili po ako ng kandidato, politiko na na pinapanigan. Tulad niyan, bakit hindi natin papanigan to? Nakita naman natin kung paano i-expose niyan. Sino? Si Duterte. Tulad nito. Sige, panoorin natin. Mr. Duterte, hindi ako natatakot sa'yo. Pinalagan ni Senador Antonio Trillanes IV ang pagpapawalang bisa ni Pangulong Duterte sa amnestiyang ibinigay ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa Tingnan ninyo kung gaano kagago si Duterte dito. Ito ay isang halimbawa lang po, mga kababayan, na talagang ginago nila, winasak nila si Trillanes dahil kritiko ni Duterte. Ni Duterte, si Trillanes noong panahon ni Duterte. Sige tuloy, tingnan nyo. Senador noong 2010. Sa Proclamation 572 ni Duterte, binanggit na void ab initio o walang bisa mula sa simula ang amnestiya na nagpapawalang sala sa pagkakasa ni Trillanes at ilang sundalo ng Oakwood Mutiny noong 2003. This is not a coup d'etat. We're Kita not... nyo mga kababayan yan, Noon mga kababayan, si Trillanes talagang hinangaan ko yan. Napakatapang dahil yung nakikita niya, nakatiwalian sa panahon ni Gloria. Nagawa nila, itaya yung kanilang mga karir, para mabuko lahat. Ang katiwaliang ginawa ni Gloria. Alam niyo naman si Gloria, di ba? Anong ginawa niyan? Ultimo yung, pagka-presidente, ninakaw niyan. Alam niyo yan, mga kababayan. Ultimo pagka-presidente, ninakaw ni Gloria. Kanino? Kay FPJ. Di ba? Alam niyo yan. Kahit kay ERAP, inagaw niya. Ganun ang ginawa ni Gloria. Tuloy. attempting to grab power. We're just trying to express our grievances against this government. At ng Pogi, ang pogi ni Trillanes nun, Pogi. Manila Peninsula Siege noong 2007. As if it never existed, Yan yung mga bata ni Digong. never been valid. Sabi sa proklamasyon, may mga requirement ang amnesty na hindi nasunod. Paliwanag ng Justice Secretary, isa dyan ang hindi raw pag-a-apply sa amnestiya. Pero na-cover ng media kabilang namin ang mismong pag-a-apply ni Trillanes ng amnestiya. Kita nyo mga kababayan, sabi nila, hindi daw. Ayun ang dahilan. Ng DOJ nung panahon ni Digong. Hindi daw, nag-apply ng amnestiya. Ito, sino? Si
si Trillanes. Pero kita nyo, buti na lang na-cover pa ng GMA7. Ganun katarantado, kagago. Sino? Si Duterte. Kapag kalaban ka sa politika, pepersonaling ka. Ginagawa ba yan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon? Hindi ho. Lahat po dinadaan sa tamang proseso. Dahil sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit kakampi kita, kahit sino ka pa, kapag ka nagkasala ka, kailangan managot ka. Hindi kita kukonsintihin. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Di ba? Kita nyo? Oo. Diba? Ayan o. Napakagaling mga kababayan eh. Ganun nila sinira si Trillanes hanggang ngayon. Sa mga mahihinang ulo, sa mga mangmang. Kung ayaw nyo matawag kayo mga mangmang, abay, panoorin nyo to. Ako. Ito, tingnan nyo. Kung anong ginawa nila rito. Hindi nasunod. Paliwanag ng Justice Secretary, isa dyan ang hindi raw pag-a-apply sa amnestiya. Pero na-cover ng media kabilang namin ang mismong pag-a-apply ni Trillanes ng amnestiya. Kita nyo, nag-apply ng amnestiya. Yun yung ginagawa nilang dahilan nun. Na si Trillanes daw, kailangang i-revoke. Yung yung amnestiya niya, dahil nga daw, hindi man lang nag-apply, basta na lang laway-laway lang daw ni Pangulong Pinoy nun. Di ba mga kababayan ko? Sabi nila, laway-laway lang yan. Sabi nila mga kababayan, pero mga kababayan, ayan nag-apply. Ngayon, ano masasabi nyo? Dumaan ba sa tamang proseso? Hindi. Dumaan. Pero nasa isip ng mga tao, mga kababayan, si Trillanes daw, ay laway-laway lang daw ni Pinoy yun noon. Kaya gustong ikansila noon ni Digong. Ano nangyari? Pinanigan ba ng Korte Suprema? Hindi ho! Bakit? Mayroong ebidensya kompleto dokumento. Kaya kahit anong gawin ni Digong noon na gustong ipakulong, sino? Si Trillanes, hindi nangyari. Walang makita na na kasalanan, na irregularidad, na po pwedeng makulong si Trillanes noon. Ganon kadesperado si Digong na maipakulong si Trillanes. Kaya lang mga kababayan, alam nyo naman, si Laila de Lima, kita nyo, dating DOJ Secretary, nagawan nila ng paraan, ginamit yung mga nakakulong na nagpatotoo. Kita nyo kung gaano kagago yan si Digong? Ginawa nila. Yung mga nakakulong ang naging saksi. Kita nyo. Ano nangyari? Napawalang sala si de Lima. Bakit? Tinarabaho ni Duterte. Tinaniman ng kaso. Kita nyo? Tanong ko sa inyo, matagal ng kritiko. Sino? Si Trillanes. Bakit ho hindi napakulong ni Duterte nun? Sige nga. Tapos tinatawag nyo sundalong kanin. Hindi ho, nagkakamali ho kayo. Hindi nyo kilala yung tao. Pag nakilala nyo ng personal, natanong ninyo, yung mga gumugulo sa isip ninyo, sa taong yan, tsaka kayo, maging judgmental. Tsaka nyo i-judge siya. Ganon. Kaso mga kababayan, hanggang yung mga balita nyo lang at chismis ni Digong ang pinaniniwalaan nyo. Diba? Di mga bobo talaga kayo. Ganun kabobo yung mga mga kababayan. Yung mga DDS, ang katanga. Sobra tanga. Abay, kung pwede pang dagdagan yung tanga, aabot ng hanggang Mars ang katangahan nila. Diba? Mga kababayan ko? Yan po Siguro naman maliwanag na yan. Na talagang tinarabaho lang ni Digong itong mga kalaban sa politika noon dahil itong mga ito ay kritiko na nagiging balakid sa mga plano nilang gagawing pangungurakot at pang-aabuso sa kaban ng bayan natin. Diba? Sana naman na-gets nyo yung sinasabi ko? Diba? Ang mismong application form, ipinakita pa niya sa Senado. I swore under oath. Patay! Ayan, pinakita pa sa Senado yan, Butata si Digong. Ano sabi ni Digong? Basta
Presidente ako eh. Magpresidente ka muna. Ganun lang yung sinabi ni Tiko. Ang tatanga! Ang tatanga ng mga DDS. Oo, sobra. So mga kababayan ko, oo. Sa totoo lang, medyo lobat na ako. Lobat pa ako yan, mga kababayan. So hanggang dito na lang mga kababayan. Maraming salamat sa pagsama, sa inyong pakikinig. Opo, sa inyong pagsuporta. Opo, magte-10,000 subscriber na po ako. Nako, halos 1/4 na ho ng mga subscriber ng ating mga katunggali, ng mga ng mga fans ko na bumibira sa akin. Hello fans! O, tuloy-tuloy nyo lang yan ha. O, di ba? O, tuloy nyo lang yan. O, ngayon mga kababayan, syempre kung wala po kayo, wala po yung 10,000 na yon. Yung magte-10,000 na, ilang kembot na lang. So mga kababayan, hanggang dito na lang. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na! Our beloved Boss Mike, Boss Mike.